Magandang araw sa iyo. Alam mo, may isang kaso tayong sisilipin ngayon na talagang nagpapakita ng banggaan. Banggaan ng batas pangkalikasan at saka yung karapatan ng ating mga katutubong kababayan. Nagsimula to sa Mindoro. May nahuling 2 miyembro ng tribong Iraya Mangyan kasi pumutol daw sila ng puno ng dita. Ang source natin dito, diretso mismo sa desisyon ng Korte Suprema. So ang mission natin, intindihin mo sana yung buong kwento, anong nangyari, anong sabi ng magkabilang panig, anong hatol, at lalo na yung mga importanteng konsepto sa batas. Sige, umpisahan na natin. Okay, so itong dalawang irayamang sina Diosdado Sama at Bandi Masanglay, kinasuhan sila. Violation daw ng Section 77 ng PD 705. Ito yung revised forestry code natin. Ang issue, nagputol nga sila ng puno ng dita pero wala daw permit galing gobyerno. Umamin naman sila, pero ang katwiran nila para daw sa paggawa ng communal toilet para sa komunidad nila. Tama. Tapos yung depensa nila doon umikot sa pagiging Iraya Mangyan Indigenous People, so IPs nila. Sabi nila, yung pagputol, bahagi yun ng karapatan nila. Alam mo yung nasa ilalim ng IPR, yung Indigenous Peoples' Rights Act. Particular daw sa cultural integrity nila tsaka karapatan sa ancestral domain. Utos daw yun ng mga leader nila. At saka idiniin pa nila na yung lupa mismo kung saan nakatayo yung puno, kasama daw sa ancestral domain nila. May ina-apply pa nga raw silang Certificate of Ancestral Domain Claim noon, yung CADC, para maging CADT yung title na. Pero syempre may kabilang panig. Yung Office of the Solicitor General, ang sabi naman nila, wala namang special treatment dapat sa mga IPs pagdating sa batas sa pagpuputol ng puno. Hindi rin daw napatunayan nung dalawa na yung ginawa nilang pagputol saklaw talaga ng mga karapatan nila under IPR. Kaya ang nangyari, nahatulan sila sa Regional Trial Court. Tapos kinatigan pa ng Court of Appeals. Medyo tuloy-tuloy yung conviction. Oho, pero dito na yung twist. Pagdating sa Korte Suprema, binaliktad lahat. Pinawalang sala sila, acquitted. At ang pinakaugat ng acquittal, yung prinsipyo ng proof beyond reasonable doubt. Ito yung standard sa criminal cases, di ba? Kailangang mapatunayan yung prosecution, yung kasalanan, na kumbaga walang-wala ng rason para magduda. Hindi yung 100% sure pero moral certainty. Sapat na ebidensya para makumbinsi ang isang walang kinikilingang isip. Okay, sige. Proof beyond reasonable doubt. So, saan banda nagkaroon ng ganong pagdududa yung Korte Suprema? Dito, saan yung reasonable doubt? Dalawang bagay yung tiningnan eh. Una, okay, kumpirmado naman. Iraya Mangyan IP sila. Walang question doon. Pangalawa, at ito yung naging susi, napatunayan ba ang lahat ng elemento ng krimen? Kasi sa batas, kailangan lahat yun present. At ang pinakatinutukan nila, yung elementong without any authority. Yung walang pahintulot o walang otoridad. Dito na pumasok yung duda. Yung paglabag kasi sa PD 705, classified yan as malum prohibitum. Ang ibig sabihin yan, yung mismong paggawa ng bawal na akto, yun na yung krimen. Kahit pa sabihin mong mabuti yung intention mo, like yung paggawa ng toilet. Pero, heto yung catch. Ang parusa ay para lang sa mga gumawa nito ng walang authority. At ayon sa Korte Suprema, yung salitang authority, hindi na raw pwedeng limitahan lang sa lisensya o permit galing DNR. Lalo na ngayon, meron na tayong 1987 Constitution at importantly, yung IPRA. Kasi yung IPR, kinikilala na nito yung karapatan ng mga IPs sa loob ng ancestral domain nila. Kasama na dyan yung karapatang gamitin yung mga resources doon, basta sustainable, alinsunod sa kultura at tradisyon nila. So, dahil may IPR na at may hawak silang KADSI bilang patunay ng claim nila sa lupa, parang nagkaroon ng alinlangan yung korte. Pwede bang sabihing absolutong walang autoridad sila? Yung parang legal gray area na to, yung posibleng salpukan ng PD 705 at IPR, yun yung nagbigay ng puwang para sa reasonable doubt. Hindi na raw ganun kasimple.
Gets ko. So parang dahil sa IPR, hindi na automatic na pag walang DNR permit, walang otoridad na agad. Medyo nag-iba yung landscape. Pero teka, may mga hindi sumang-ayon dyan sa korte mismo, 'di ba? May mga dissenting opinions ata. Oo, meron. May mga mahistrado na nag-point out pa rin sa Regalian Doctrine. Yun yung lumang prinsipyo na lahat ng natural resources pag-aari ng Estado. At iginiit nila na kahit IPs pa sila, kailangan pa rin talaga ng permit from DNR. May mga proseso daw na dapat sundin para sa resource use kahit sa loob ng ancestral domains. Valid points din naman yun. Pero nanaig pa rin yung acquittal. Oo, nanaig yung acquittal. Kasi nga, balik tayo sa standard, proof beyond reasonable doubt. Para sa mayoriya ng korte, hindi naabot ng prosecution yung standard na yun para doon sa elementong walang otoridad, lalo na in light of IPR. Okay, so malinaw, ang kinalabasan na pawalang sala sinasama at masanglay, hindi dahil sinabing okay lang pumutol ng puno basta IPI, hindi ganon. Kundi dahil yung prosecution, hindi nila napatunayan ng walang kaduda-duda yung isang crucial element ng krimen, yung kawalan ng authority. Lalo na kung titingnan mo sa konteksto ng mga karapatan ng katutubo sa ilalim ng IPRA. Exactly. At itong kaso, pinapakita nito sa iyo yung patuloy na challenge talaga. Yung pagbabalanse. Paano mo ba ibabalanse yung pangangalaga natin sa kalikasan, which is very important, pero kasabay nun yung respeto sa mga unique na karapatan at kultura ng ating mga indigenous communities, lalo na sa loob ng kalilong ancestral domains? Kaya ito siguro yung magandang tanong na may iwan sa'yo bilang tagapakinig. Paano kaya mas magiging epektibo yung sistema natin ng batas? Yung mapantutugma yung mga general na batas ng Estado tulad ng Forestry Code at saka yung mga specific na karapatan at tradisyonal na batas ng mga katutubo, lalo na pagdating sa paggamit at pangangalaga ng likas na yaman. Isang bagay na dapat pag-isipan, no? Hanggang sa susunod nating paghimay.